Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Talo na kagad tayo dito sa kanilang game number 3 dahil yung game number 2 tabla eh. Ayan, ang hangad dito ni Dennis Lazabic ay bumawi pero pababangunin pa ba siya ni world number 1? Yan ang aalamin natin. Ang ginawa ni Magnus nag C4, talagang paborito niya ngayon ng English opening ah. Ano kaya nakita niyang kahinaan at laging English ang trip niya kay Lazabic? Knight F3, Knight C6, G3. Ayan na naman po si D5 para paluwag sa sentro. Bishop G2. Nag-Bishop C5, Castle, Castle. At nag-D3, H6 para walang Bishop G5 na panggulo mamaya. At kumapture na, capture. Nag-Bishop D2, develop. Rook D8, Queen C2, Queen D6. Nag-A3, A5 para walang B4. Rook AC1, bookline pa rin, Bishop B6, Bishop E3, hamon, Bishop E6, develop lang, kinapture na ang Bishop at dito pa lang nawala sa talaan ng aklat dahil sa mga nagdaang laban, Queen A4 na po ang ginawa dito. Ayan, okay? Bago itong tinanggap ang exchange, medyo pangit ang pawn structure nila Lazabic sa queen side pero ang nakikita ko namang benepisyo niyan yung Torre ay mailalagay kaagad ng malakas sa C-file. Nag-Queen A4, Bishop D5, ayan, nakaabang kagad na kung aalis yung knight na yan, exchange kagad sa English Bishop. At nag-E3, medyo kakaiba itong binitawan ni Magnus Pinawik ang pawn sa D3. Ano kaya ang laman? Rook AC8, mukhang normal development lang pero bad move ang binigay dito ng computer engine. Dapat daw ay Queen F6. Okay. Threat yung knight. Tapos magda-knight E1, bishop takes, king takes, and rook D5. Ayan, para wala ding queen B5 na maatake ang weak B6 pawn. Tapos magbabaterya. So yan ang maganda ditong patamaan na dapat gawin ng black. Pero balik tayo dito sa rook AC8, rook C3 para papatong ang isa at may malakas na baterya sa C-file. Knight E7, Rook FC1, capture, at nag-Bishop C6, paalis sa Queen, Queen D1, at nag-B5. Ayun, para ito namang double pawn sa B-file ay maihataw ng exchange sa B4 para maging malinis ang pawn structure sa queen side. Double pawn kasi alam natin, di ba? May mga kahinaan yan eh. Queen E1, at nag-B4 na, A takes B4, and nag-Knight D5. Ayan, medyo maganda ang pasakali dito ni Lazabic. Ayan, dito mga kamatyas. Sa kabila ng mga magagandang binibitawan ni Lazabic, mayroon ditong magandang tinirada si Magnus. Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Hinataw kagad ng Bishop. Excellent move. Talagang sang-ayon ang computer engine sa sacrifice na yan. B takes A5. Quality down si Magnus pero maganda ang pawn structure. Lalo na itong paparating na knight D2, knight C4 kung magagawa. Napaka-solid. Nag C5, knight D2. Aw! Kasasabi ko lang pero bad move. Siguro hilaw pa, no? Maaga pa. Dapat daw po, A6 na. Pag kinapture yan, knight takes E5. Ayun. Balik tayo. Napaaga yung knight dito pero parang okay naman Knight B4, good move. Nako, bagsak ang D3. Yun lang. Knight C4, queen takes D3, bishop F1, queen D5, at nag-queen A1. Another bad move by Magnus. Ang gusto niya mangyari dito para maitulak niya yung pawn pero dapat daw ang tira ay E4. Ayan, paalisin muna ang reyna. Tapos magku-queen D4 and queen E2. Magku-queen H5, mga gulo-gulo, mga ganun-ganon. Okay, balik tayo. Pero, nag-queen A1, knight D3, B3. Sunod-sunod ang bad move ni Magnus. Dapat daw dito, queen A4. Hirap, pakita. B3. Time check, lamang ng oras si Lazabic. Queen F3, good move. Talagang nangalikot na, yun lang. Queen A2, yun ang purpose ng B3. Kumbaga, na-anticipate ni Magnus yan, Queen A2 para yan ang solusyon niya sa maa-attacking F2. Knight C1, yun lang another good move with tempo attack. Knight takes E5 counter and another good move, Queen E4.
Queen A4. Pamigay itong knight. Kinapture nga. A6. Pero teka muna, atras ko muna ng konti mga kamatsas. Wala bang solusyon para isalba ang knight? Bumagsak ng buo eh. Halimbawa kung mag-queen B2 para depensahan yan, magro-rook D1. Ay oo nga no, very dangerous ang threat na paparating. Magro-rook takes bishop, capture. Ayun, may queen H1 mamamatsas. Di makakaangat, may knight eh. Kita nyo po, may sacrifice na gano'n no. Kaya ang naging solution dito, mabulabog lang ni Magnus ang dangerous mating threat, nag-queen A4 siya, queen to queen. Yun nga lang, tinanggap niya na nakuha yun ng buo ang knight sa A5. A6, queen D5, ayun, para talagang totally protected ang A8 square, nag-A7, rook A8, at nag-queen B5. Ayan, dito, masarap mang tusukin ang reyna para tuhog na tuhog. Yun nga lang, may knight E2 check. Mamamatsyas eh. Ayan, may paparating na matsakaw eh. Kaya hindi pwede. Okay? Kaya nag-queen B5 muna. So, hindi pa rin naman makapture yung pawn kasi may queen B8 check. Makukuha, mababawi ang tore. At dito na pressure sila Zabi. Queen D8. Brand X naman ang ginawa. Hindi niya napansin ang branded move na queen takes B3. Nakakain na. Nakaiwas pa sa queen B8. Wala pa rin queen B8. Okay? Balik tayo. Nag-queen D8, queen B7, at dito napaka-practical ng ginawa ni Lazavic. Nag-knight takes B3. What a great realization para talagang mawala na yung mga matitigas na panggulo pa. Ayun, kinapture na, binalik na yung knight dyan. Bishop C4. Ayan, tuloy-tuloy naman sa panggugulo din si Magnus. Hindi niya kinapture ito kasi mawawala yung strong pass pawn na natatanging panggulo sa losing position na ito ni Magnus. Kaya nag-bishop C4 muna, knight D2, bishop takes, king H8. Yun nga lang. Nag-king G2. No? Wala kasing bishop D5 eh. Ganda sana kung may pang DE ng bishop D5 kaso may rook takes A7 eh. Baliwala eh. Baliwala eh. Lamang pa rin ng isang knight eh. O kaya dito, nag-king G2, C4, bishop G6, C3. Ayan na, nilagyan na ng panggulo para hindi concentrated sa A7 na lang. Bishop C2, queen C8, queen F7, queen C6 check, E4, at nag-queen B6. Bagsak ang A7. E5, queen takes A7, queen to queen, queen F5. Nako, talagang hanggang dulo. Meron pa ring sipa si Magnus. Mamatyasin. King G8, check, king F7, check, king F8, at nag-E6 para may mga baka mamaya umalis ang queen, eh, may matchas pa sa F7, queen B7, check, king H3, at nag-queen E7. Ayan, para totally well protected ang mga dangerous na paparating. Queen F5 check, queen F6 hinarangan. Queen D5, ayun, threat ang tore. Rook E8, bishop F5, king G8, E7 check, at nag-king H8, queen D7, at dito po, sinimplihan lang, queen takes E7. Aroy, ang sakit. Malinis na. Pero, napansin nyo, no, kahanga-hanga yung mga bitaw ni Magnus, no? Hanggang dulo. Talagang pagka hindi alisto mata mo, talagang bibigay ka pa. Eh, nagkataon, medyo bata-bata itong sila Zabic at talagang makapalang kanyang salamin, ha? Captured po yan ng kanilang camera na nakaharap sila sa computer. Ayan, napailing dito si Magnus at talagang nadismaya. Sa game number 3, ang score nila ay 1.5, 1.5. At yung kanilang game number 4, doon nagkadalihan. Okay, maraming salamat po mga kamatcha. Sana natuto uli kayo dito sa game number 3. Susunod kagad natin yung game number 4 maya-maya lang, ha? Sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatchas merchandise, hanapin nyo lang po sa Shopee ang Kamatchas Sporting Goods Shop para makapamili po kayo ng ating mga products. Marami pong nanggagaya ngayon ng mga Kamatchas, pero yung Kamatchas Sporting Goods Shop, yun po ang hanapin nyo. Kasi pag-search namin sa Shopee, napakarami pong Kamatchas doon. Sinasamantala, nakakapagbenta din naman. Eh, hindi po tayo yun. Kung gusto nyo, lalagyan natin ng pirma ng Pentel Pen. Ayan, para gayahin din nila yung pirma ng Pentel Pen. Okay, salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.